Alam nyo ba na ang pansit ay may identity crisis din? Paano ko sabihin ko sa inyong isa ito sa ipinagmamalaking pagkain dito sa Bukawi, Bulacan? Bakit nga ba alanganin ang pangalan ng pansit na to? Tara, alamin natin! Ako nga pala si Seven at kung bago ka pa lang dito sa channel, gumagawa ako ng videos tungkol sa pista, tradisyon at kultura. Ngayong araw ay nandito tayo sa Sulukan, Bukawi, Bulacan para tikman at alamin ang kasaysayan ng pagkaing may kakaibang pangalan pero matagal ng bahagi ng kasaysayan ng bayan. At ito ang Pansit Alanganin! Ang swerte natin dahil bagong renovate lang ang restaurant na to at tayo ang unang magpapakita nito sa inyo. Ako nga pala si Chris Daryl Cruz Nieto. Bali ako yung 4th generation na owner dito sa Norris. Nagsimula yung Norris mga 1930s dun sa pinakalola namin, yung Felicidad Isguera. Siya yung nakaimbento ng pansit. Tapos napasa dun sa lola ko yung Noraida Isguera. Siya yung Nori. Tapos napasa dun sa mami ko yung Analisa Isguera. Tapos napasa sa akin. Simula nung una gamit nila pugon na eh. Hanggang ngayon hindi kami gumagamit ng mga gasol. Sa hindi pa nakakatry ng pansit namin, itry nyo. Kakaiba yung pansit namin kasi sa pugon namin siya niluluto tsaka meron siyang extra na smoky taste. Bali sa isang araw siguro tansya ko mga nakakaluto kami ng kulang 1,000 pieces. Pwera pa yung sa mga order sa amin ng mga bilao. Alam niyo ba na kaya tinawag na alanganin dahil sa itsura at consistency nito na nasa pagitan ng natutuyo at may sabaw na klase ng pansit? Pero teka, alam niyo ba na may evaporated milk ang pansit alanganin? Kaya kung lactose intolerant kayo o may allergy sa gatas, ingat-ingat lang sa pagkain at magtanong muna bago umorder para hindi alanganin ang tiyan pagkatapos kumain ng pansit alanganin. Pagkatapos nga ng masarap at nakakatakam na pagluluto, ready nang iserve ang ating pansit alanganin. Ito na, titikman ko na ang pansit alanganin. Ito na hinihintay ko, malalaman ko na kung bakit dinadayo nga pala to ng mga Bukawenyos. Siyempre, una lagyan natin ng kalamansi. Siyempre, ang susunod ay haluin natin. May napansin ako dito sa pansit nila, meron siyang patola. Ito. Una ko napansin sa lasa niya, lasa siyang lomi. Pero habang hinunguya ko na siya, naglalasang tradisyonal na pansit sa bibig ko. Yun siguro yung dahil sa pinagsamang pansit Miki at pansit Bihon. Isa pa sa kakaiba dito sa pansit na to, napakadulas sa bibig at napaka-creamy. Yun siguro yung dahil dito sa sabaw niya na merong gatas. Yung aroma niya tsaka yung lasa niya, sobrang nag-combine. Kaya pala siya binabalik-balikan ng mga Bukawenyo tsaka ng mga ibang dumadayo dito na vlogger. Kasi nakaka-addict. Nakaka-addict yung lasa niya na parang niyayakap nung buong lasa yung bibig mo. Napakamalasa, grabe. Bukod pa sa texture, bagay na bagay yung lasa. Gets ko na kung bakit pinagmamalaki to ng mga Bukawenyos. At ang tanong na hinihintay ng marami, magkano ba ang pansit alanganin? 70 pesos po lahat po ng pansit po na. Sa panahon ngayon, madaling sumabay sa mga bagong food trends. Pero may mga pagkain na hindi kailangang sumikat sa social media para manatiling espesyal. Ang pansit alanganin ay patunay na ang tunay na halaga ng pagkain ay hindi lang nasa lasa, kundi nasa kasaysayan, tradisyon, at mga taong patuloy na nag-iingat nito. At sa isang pagkain ang pangalan ay alanganin, isang bagay ang sigurado, hinding-hindi naging alanganin ng pamanang putahe na ito para sa puso ng mga Bukawenyo. Kita-kits tayo sa next video! Hanggang sa muli! Paalam!